Nananawagan ng ilang grupo ng OFW sa Middle East na ipatupad na ng gobyerno ng Pilipinas ang total visa ban para sa mga Pilipinong magtatrabaho sa Kuwait. Ito'y kasunod ng panibagong kaso ng pagkamatay ng isang manggagawang Pilipino sa naturang bansa. Pero pahayag ng Department of Migrant Workers, hindi ito sapat na dahilan para muling suspindihin ang pag-i-issue ng visa sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Kuwait. May balitang A to Z si Ian Maghano. Itong sitwasyon naman na to, we let the wheels of justice run and so that justice is delivered. So kasi ang isang sitwasyon naman, hindi naman ibig sabihin agad magkakaroon agad ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa. Tila hindi na bago ang linyahan ng Department of Migrant Workers sa pagpapanatili ng relasyon ng Pilipinas at bansang Kuwait. Magpapatuloy pa rin kasi ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa kabila ng panibagong kaso ng umunoy pagpatay laban sa overseas Filipino workers sa naturang bansa. December 31 nang matagpo ang nakabaon sa bakuran ng isang Kuwaiti sa Jara City ang bangkay ng OFW na si Daphne na kalaban na halos ilang buwan nang hinahanap. Pero paglilinaw ng Migrant Workers for Foreign Employment and Welfare Services, hindi sakop ng visa ban ng Kuwait at Pilipinas na ipinatupad noong May 2023 ang employment ni Daphne. Ito namang pangyayari kay Daphne, we would like to believe it's an isolated situation. Saka siya ay hindi naman siya rin yung nakaalis, not covered by the lifting. Ibig sabihin noon pa siya nakaalis sa Pilipinas. Matatanda ang ipinatupad ang visa ban matapos ang umunoy rape slay case laban sa 35 taong gulang na si Jubilee Ranara kung saan itinuturo ang anak ng kanyang amo na pangunahing suspect sa pagpatay. Mahigit isang taon nang lumipas, binawi ang visa ban sa Kuwait noong June 2024. Pero ang tila circus at paikot-ikot na eksenang ito na kasi ang ikalawang kaso ng pagpatay laban sa mga OFWs sa Kuwait sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Sana totally ban na po yung Kuwait para wala na pong OFW na pupunta sa bansang yan. Kasi kahit po may batas, hindi naman po sumusunod yung mga Arabo eh. Hustisya naman ang hinihingi ng mga kaanak ng biktima. Yung buhay po ang kapalit, bakit ganun lang po, basta lang po ba na ganun na lang gagawin pag mayroong mali po o may kasalanan man. Di ba po may hustisya naman, kung may kasalanan ng kapatid namin, pwede naman po siguro na hindi po sa ganun na lang namin malalaman na wala na, patay na. Buhay po yung kinuha nila, dapat buhay din po yung kapalit. Para sana mabigyan din ng, mabigyan din ng sample yung Kuwait na hindi sa lahat ng panahon ay nananahimik yung gobyerno natin. Nitong weekend, nakatanggap ng 100,000 pisong ayuda at free legal assistance ang mga naulilang kapatid at kaanak ni Daphne nang personal na bumisita si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Dansolihon, Cagayan de Oro. Ini-inspeksyon naman na ng gobyerno ang polisiya sa pagpapadala ng OFWs sa Kuwait, lalo't kailangan ng matinding koordinasyon ukol sa deployment sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Kuwaiti authorities. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.